Ibang klase. Ibang klaseng ice cream. Welcome to Eat Pilipinas. Food review ulit tayo. This time, ang re-reviewin natin, masarap. Ice cream. Hindi ordinaryong ice cream. Meron akong hawak na ice cream dito. Ang pangalan niya, Carmen's Best. Ayan. Kaya ako nasabing hindi ordinaryong ice cream to. Kasi sa pangalan pa lang ang nakasulat sa kanya, Carmen's Best Gourmet Ice Cream. Gourmet or gourmet or whatever kung paano man basahin to, no? Ibig sabihin, sabi nga nila, itong ice cream na to may pagkasosyal. Ang presyo niya, well, medyo, to be honest, medyo pricey ng konti. Ang presyo nito medyo malayo doon sa mga ordinaryong nangungunang brand ng ice cream, na yung ganito kalaki, kung di ako nagkakamali. Siguro kung 100 lang or less than 100, Pero ang presyo nito, ayan, yung ganito kaliit, no? Nasa 150 pesos. Actually, tatlo yung binili ko. Dark chocolate, cookies and cream, ayan, and strawberry. To be honest, ako mismo hindi ako familiar dito sa ice cream na to. Lalo't hindi na ako po pwedeng masyadong maging mahilig sa ice cream. Ang alam kong ice cream talaga yung mga nangungunang brand, hindi na natin babanggitin. Pero itong Carmen's Best, kailan ko lang narinig to. Kailan ko lang siya nung nandito na ako sa pagbablog ng pagkain, nung ni-research ko, 10 best ice cream in the Philippines. Nagulat ako Lumitaw to. At maraming mga ice cream na hindi familiar sa atin, pero meron pala. Akala ko nasikat yung mga 1, 2, 3 lang yata o 4 na sikat na brand, Yung pala ang dami palang klaseng ice cream talaga. And isa na nga itong Carmen's Best na sabi nila, social daw pag ito kinakain mo kasi nga medyo pricey. 150, this is, yung tatlong to is 450 pesos. At yung 1 pint nila, gaano ba, 1 pint, gaano ba kalaki yun? Parang ganito lang yata kalaki. Parang ganyan lang, Usually yun, mga 250, parang ganon, O sabihin natin, alam ko walang 300 yun. Hindi ako sure, pero alam ko walang 300. Pero Carmen's Best, alam nyo kung magkano? Yung 1 pint nila, 400 pesos. So medyo pricey nga, Ang tanong, eto na, yung pagre-reveal, yung revelation ng katotohanan, masarap ba? Tikman natin. First time kong kakain nitong Carmen's Best. Strawberry, tikman muna natin. Ayan. Maganda yung lalagyan niya. Tapos parang secure talaga. Ayan. Wow! Ayan ang pagkakaiba. Pagka medyo mahal, Nakaano siya, nakasealed siya at super tigas. Kasi galing nga sa freezer namin yan. Ayan na. Ayan siya. At ayan ang itsura niya. Pag sinabi kasing gourmet, parang ang datingan, Italiano or Frances, di ba? Kaya, tingnan natin. Ibang klase. Ibang klaseng ice cream. Pag sinabing strawberry, talagang lasang-lasa mo yung strawberry. Parang mas marami yung strawberry kaysa sa gatas. Kaya siguro mahal, Parang first taste. Para sa akin, approved to. Medyo mahal. 150 pesos isa. Pero, yung lasa talagang pang may presyo. Talagang malalasahan mo yung strawberry. Tingnan natin kung ano lasa nitong cookies and cream.
The same ang price nito, 150 pesos. Itong maliit na to. Kaya nga sabi nung isang kakilala ko, Kuya Randy, medyo pricey ng konti. Pero tikman natin, baka naman sulit yung presyong 150 pesos. Ayan. Ayun sa loob yung, kita nyo, ayun sa loob kagad yung cookies. Ayan. And, tikman natin. Sarap. Para talagang, siguro, dahil, baka maraming cookies. Nakuha ko agad yung cookies, nalasahan ko agad. Para bang yung cookies, hindi siya katulad ng ibang ice cream na nakalagay, cookies and cream, tapos, durug-durug yung ice cream. Yung cookies, durug-durug. Ito, parang buo yata yung cookies eh. Oh. Tingnan nyo. Ayan, close up natin. Doon sa mga nagtataka kung bakit dalawa yung pinapakita ko. Dalawa yung nakatutok na camera kay Kuya Randy nyo. Anyway, bago tayo pumunta sa pangatlo, siya nga pala, sana pa-subscribe na rin, paki-share and like, tapos paki-subscribe na rin para tuloy-tuloy yung inspirasyon ng Eat Pilipinas sa pagbibigay ng mga tips para sa pagkain. Pagre-review natin. Okay, dito tayo ngayon sa pangatlo. And the same, 150 pesos. Dark chocolate. Baka naman ito, lasang chocolate lang na ordinary. Baka, tanong, sulit ba yung 150 pesos dito? Tingnan natin. Wow, mukhang dark chocolate nga talaga. Wow. Parang ang itsura niya, wala namang pinagkaiba sa normal na chocolate. Ayan. Pero ang pagkakaalam ko nga, pagka sinabing dark chocolate, merong ice cream na talagang itsura. Di ba? Medyo maitim ng konti. And asa na ba yung bago kong kutsara rito? 3 yung kutsara ko eh. Eto. Tikman natin. Although hindi naman nalalayo doon sa flavor na chocolate, pero may edge siya talaga. Meron siyang, kumbaga, ito yung ordinaryong chocolate. Yung mga leading brand, And then, itong Carmen, medyo, yung lasa, medyo nauuna ng konti. Dapat lang, imagine 150 pesos, ang liit niya. Diba? So, dapat lang, pagka tinikman mo, maging sulit yung ibinayad mo. Kasi kung ganun kamahal yung ibabayad mo rito, well, hindi naman siya talagang mahal na mahal, siguro lang dahil kung gusto mo rin lang makatikim ng siguro mas masarap ng konti compared do sa mga leading brand, yung mas medyo kakaiba yung lasa, well, magdagdag ka, mag-spend ka ng konting dagdag, na do sa presyo at masisiyahan ka naman. Ayan, masarap. Parang ganun lang talaga eh. Kasi syempre pagka masarap, mahal. Kaya nga 'di ba magkaduktong palagi yung salitang masarap magmahal. So, ganun. Siya nga pala, paki-subscribe po yung Eat Pilipinas, and then yung Buena Cafe located dito sa Marilao, Bulacan. Along MacArthur Highway lang. Abangan Norte. Barangay Abangan Norte, Buena Cafe. Masarap yung mga rito. Bukod sa kape, yung mga kanilang mga cookies, yung mga meron silang mga kain doon eh. Mamon, and then may mga may mga sila yung buy one take one. Buena Cafe. Tikman nyo, masarap.